Ika-10 sa mga vote-rich province sa bansa ang lalawigan ng Nueva Ecija, pero ang eleksyon doon madalas nababahira ng karahasan kaya kasama sa PNP Election Watchlist Area. Ang latest doon sa ulat sa On the Spot ni June Veneracion. June. Lia, ang karahasan ay nangyari sa bayan ng San Leonardo kaninang madaling araw. Nangyari ito nang magkasalubong sa isang lugar yung kampo ng dalawang magkalaban na kandidato sa pagka-alkalde ng bayan ng San Leonardo. Nagresulta ito sa matinding putukan ng baril at ang salaysay nga ng ilan sa mga residente na nakausap natin ay nasa 100 putok ng baril ang kanilang narinig madaling araw na yan kanina. At base sa opisyal na report ng Philippine National Police ay isa ang nasaktan sa insidente na yan. Fortunately, walang namatay. At kung mapapansin nyo, yung isang sasakyan dyan, yung pickup truck, ay merong plaka ng prosecutor. Yan kasi ay sasakyan ng kapatid ng isa sa mga tumatakbong alkalde ng San Leonardo. At siya isang piskal. Hindi lang masabi ng mga pulis kung saan partikular na piskal ang tao niya na nagmamayari ng pickup truck na yan. At dahil nga sa nangyari na yan sa San Leonardo, ay nagdagdag ng puwersa ang Philippine National Police at AFP sa San Leonardo para hindi na maulit ang insidenteng yan. Ang nangyari na yan sa San Leonardo ay pang-anim sa insidente ng mga election-related violent incidents dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, kung saan kabila nga ito sa mga probinsyang nasa listahan ng mga tinatawag na election na watch list area ng mga otoridad. Kaya matindi yung tutok na ginagawa rito ng mga otoridad. Samantala, ipapakita naman natin yung live video na nangyayaring botohan dito sa Lazaro Francisco Elementary School dito sa lungsod ng Cabanatuan. Walang kaproblema sa ngayon. Ang sitwasyon dito, mabilis yung daloy ng mga botante patungo sa kanilang mga polling area. At ang mga VCM, relatively okay ang pag-function nila. Sabi nga nitong, although pabiro na sinasabi nitong isa sa mga Board of Election Inspectors na nakausap natin dyan sa area na yan, particular, hindi daw nagkakaproblema ang kanilang VCM, ang sikreto daw, dinadasalan nila. At yan ang latest mula rito sa Cabanatuan City. Balik sa iyo, Lia. Ayos yun, Juna. Pero napansin ko lang, parang medyo konti yung mga bumoboto dyan sa lugar kung nasaan ka sa Nueva Ecija. Yun ba dahil tanghali na o kaninang umaga marami ba yung mga botante dyan? Actually, hindi siya nagbabago, Lia. Ang sinasabi, base sa talaan, itong Lazaro Francisco Elementary School, ito yung pinakamalaking polling center dito sa lungsod ng Cabanatuan. Nasa 23,000 yung mga registered voters na nandito. Pero sa napansin natin kanina, parang hindi naman ganun kadami yung buhos ng mga botante, kaya hindi na rin ganun kahirap para sa mga Board of Election Inspectors at maging sa mga botante mismo ang pumunta rito. Kung mapapansin nyo nga, wala ngang kapila-pila rito sa area na ito. Medyo nagkakaroon lang ng problema minsan sa paghahanap ng presinto. Kanina nga may nakausap tayo na isang botante bago daw siya pumunta rito sa Lazaro Francisco Elementary School. Kagabi ay chinek niya muna online kung saan yung kanyang polling precinct. At ang nakita niya doon yung numero sa pamamagitan ng GMA News Online na kumpirmado yung kanyang precinct number. Pero ang problema, pagdating niya rito, nung kinounter-check niya na doon sa printed voters list, ay wala yung kanyang pangalan. Kaya yun, nagka-problema siya. Ang payo sa kanya ng BEI ay pumunta na mismo sa COMELEC office dito sa lungsod para i-check kung ano nangyari at kung ano naging problema doon sa kanyang numero na yun, Lia. Maraming salamat, June Veneracion.